Okay, good morning mga ka-backyard. So, welcome po dito sa ating backyard channel. So, for today's video po ay pag-uusapan natin na naman ay ulang or giant freshwater prawn. Okay? Kasi po lately marami po ang mga nangbabash na naman sa ulang farming. Yes po, kasi according po sa kanila ay hindi po never daw magiging successful ang ulang farming sa mga concrete pond, especially kung backyard operation ka lang. Pero ayan po, nakikita nyo naman po sa video, ito po ay isang private owned na maliit na farm, grower farm and hatchery farm. So hindi po sa atin yung video, hiniram lamang po natin to. Ito po ay located sa Thailand. So, yes po, mga Thai po ang nagpa-farming nito. Kasi po sa kanila ay very successful po ang ganitong industry. Ayan, kung makikita nyo po sa ating video, lahat po ng pond nila ay made of concrete. Ayan. At ito po ay very successful mga ka-backyard. Kung makikita nyo po, ang tubig po niyan ay cycle lang, hindi po yan flowing or hindi katulad nung sa mud pond na tuloy-tuloy, and at the same time wala pong putik yung ilalim na paglulubugan. Actually halos wala nga pong mga hide na nilalagay sila. Okay, and ayan, kahit po yung hatchery nila is concrete din po. Kung makikita nyo po, namumula yung tubig, ibig sabihin sobrang dami po. Kaya po nila dito mag-produce ng almost millions of larvae. Ayan, maliliit po, sobrang liliit pa yan. So larvae pa po ang tawag dyan. So shout out doon sa ating mga kababayan na basher na hindi daw po pwedeng maging successful sa concrete pond. Okay, so ayan, pinapakita po ng may-ari kung paano ang operation nila. And dito sa part na to, ito po yung mga pag-prepare po ng pagkain ng ating mga ulang. Bali, ito po yung nakalagay po dyan sa lata is BBS po yan. Itlog pa lang po. May video po tayo na ginawa nyan about sa kung paano yan binubuhay or paano kinokulture. Okay, so itlog pa lang po yan, and then i-culture mo yan dyan sa, ayan, mayroon pong nakaprepare dyan sila na malaking tub ng ano po yan, bali brackish water po yan, between 25 to 30 ppm po ang sukat nyan, kasi doon po nabubuhay ang BBS. Imagine niyo mga kabakyard, isang lata po per salak ang nilalagay nila. So meaning sobrang dami po talaga ang napoproduce nila dyan na larvae. Kasi yung mga ulang ko, kutsarita lang po yung ginagamit ko, pang ilang araw ko na po yun na pampakain. Okay, ayan. So mag-i-stay po yan dyan ng at least 24 to 48 hours bago mag-hatch. Yan po yung isa sa pinaka magandang pakain, especially po sa mga larvae ng ulang. Alright, and may isa pa po yan mga kabakyard. So maya maya ipapakita din po nila yan. Ito yung part po na ito ay mga hatch na. Ayan, nakikita nyo po is para na siyang cloudy na, meaning po nag-hatch na po dyan ang mga BBS and ready for harvest na po yan. I-harvest and papakain doon sa mga baby or doon sa mga larvae pa lang na ulang. Okay, so yung next po nyan is ito, bali ginagawa lang po yan, mix po yan ng dinurog na feeds, something na pwedeng ipakain sa kanila. Pwede po dyan is yung feeds ng yung Sabana May, yung PO1, PO3, gigilingin and lalagyan ng itlog at konting harina para yun po yung magpapakapit sa kanya. Ayan, bali artificially made lang po yan. Kung maramihan po yung ulang na alaga nyo is pangdagdag po talaga yan, pang supplement po, kasi syempre may kamahalan yung BBS. Pero kung konti lang naman, kahit hindi na, sa akin po, sa part ko, hindi na po ako gumagawa niyan kasi
konti lang naman po yung alaga ko, pero sa ganyang kalaking operation is kailangan po yan kasi mamamahalan kayo kung pure na BBS lang po ang ipapakain nyo. Ayan, ganyan po ang pag-prepare nyan. Bali after mo po may mixing po nyan. Bali hindi na po pinakita dito mga kabakyard kung paano yan mini-mix, pero hopefully makagawa natin ng separate na video yan. Ayan, yan na po mga kabakyard. So ready na po yan pang pakain sa mga ulang. Okay, ayan, dito sa part na to is may na-harvest po dyan na marami. Ayan, halos kalahating timba ng BBS. Imagine po kung gaano karaming papakainin yan. Ayan. Sobrang dami mga kabakyard nung larvae nila. Kasi nga po sa bansang Thailand, ito po ay isa sa very successful na farming po. So nagtataka ako dito sa atin sa Pilipinas kung bakit marami po ang hindi na ayon or ayaw sa ganitong farming. Laging may mga reklamo or laging may mga pambabash na ginagawa. Kaya dun po sa mga nagsasabi mga kabakyard, ayan, nakita nyo naman po sa video ang proof na successful po ang kanilang ulang farming sa mga concrete lang po na mga tank ang ginagamit nila. Wala po silang mud pond or yung mga fish pond na conventional na nakasanayan po natin. Mas maganda pa nga po to kasi monitor mo talaga lahat ng alaga mo. Okay, so yan lamang mga kabakyard. Thank you po and goodbye.